lumaban sa gobyerno. Pero nung lumalaban kami sa gobyerno, hindi naman kami nakulong. Kung kailan sumusuporta pa kami sa gobyerno ngayon, na nagbalik loob na kami sa gobyerno, tsaka pa nakulong si Ka Eric, meron ba katanungan dito? Yung kalaban sila ng gobyerno, hindi sila kinulong. Ngayon kakampi sila ng gobyerno, laban sa teroristang CPP, NPA, ngayon pa sila kinulong. Ngayon ay babasahin natin itong manifesto ng mga PMA graduates, mga general ito, na nananawagan ng paglaya nga ng dalawa, ni Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy, noong kasagsagan na nasa kamera pa sila. Unahin natin ito. Mahigit kumulang 200 na po ang pumirma sa isang araw lang po na ito po ay nailabas. No? Ayan, so ipapakita po natin yung kanilang manifesto. Nagsasabi dito, attorney, Manifesto for the Defense of the Democratic Rights and the Immediate Release of Dr. Lorraine Badoy Partosa and Mr. Jeffrey Ka Eric Celis. Isang manifesto para nananawagan sa pagpalaya kay Lorraine Badoy at kay Ka Eric. An unyielding stand against the erosion of democratic liberties. Nananandigan po kami laban sa pagguho ng kalayaan. Sinasabi dito, in the gravest terms, we, the custodians of liberty and justice, together with our spouses, families, and the broader community of allies, rise in unison and assert our resolute and unflinching support for Dr. Lorraine Badoy Partosa and Mr. Jeffrey Ka Eric Celis. Kami mga nagbabantay sa kalayaan ay walang kaduda-dudang nagbibigay suporta dito kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Their current hunger strike symbolizes a profound and direful protest against the flagrant abuse of legislative authority by the House of Representatives. Ang kanilang pag-hunger strike ay protesta sa paglabis sa kapangyarihan ng Kamara de Representante. And a body that has strayed from its noble mandate and succumbed to wielding its power as a weapon against the very citizens it is bound to serve. Ang Kamara na lumihis sa kanyang katungkulan at ngayon ay ginagamit na bilang isang sandata laban sa demokrasya. Ito po ang kanilang uncompromising position, attorney. Zero tolerance for injustice. Zero tolerance po para sa injustice. We condemn in the most vigorous terms the detention of our compatriots under the guise of legislative inquiry. This act is a miscarriage of justice and a blatant affront to the rule of law. Kinukondena po natin ng pagkulong kay Lorraine at kay Eric. Ito po ay paglabag sa kanilang mga karapatan. Isa pa sa kanilang posisyon, imperative for transparency. Nananawagan kami sa magiging transparent, no? Ano ba transparent sa Tagalog? Kinakailangan po bukas ang kanilang mga gawain para busisiin ng taong bayan. We declare that the pursuit of truth, especially regarding the use of public funds, is not a discretionary activity but a fundamental right. And when those in power stifle this pursuit, they betray the public trust. Ang paggastos po ng kaban ng bayan ay hindi po yan pribilehiyo. Yung paghahanap sa katotohanan sa paggastos ng pondo ng taong bayan, hindi po yan pribilehiyo. Kapag yan ay pinagkait, yan po ay pagtatraidor sa tiwala na binigay ng taong bayan. Pangatlong uncompromising position po nila, attorney, sacrosanct rights under attack. Go ahead. We sound the alarm, and the freedoms of speech and press, the very lifeblood of our democracy, are under siege. When protectors of truth are persecuted for invoking their legal rights, it is a clarion call for all defenders of liberty to stand in opposition. Nananawagan kami na kapag ang karapatan ng malayang pananalita at pamamahayag ay sinusupil, lahat ng taong bayan ay kinakailangan manindigan sa mga kalayaan na ito. At yung pang-apat na uncompromising position, unwavering support for press freedom. We steadfastly support the full implementation of RA 11458. Any attempt to undermine the law is an attack on the foundation of our democratic society. Pinaninindigan nila ang pribilehiyo na nakasaad sa SOTO Law, Shield Law at ang kahit anong tangka na ito po ay hindi patupad ay isang pagtatraidor po sa bayan. Ang demand po nila, immediate release of Dr. Badoy Partosa and Mr. Celis. We demand the immediate and unconditional release of our colleagues. Their detention is not only illegitimate,
but also emblematic of a distressing trend of authoritarian overreach. Nananawagan kami na mabilisang palayain si Ka Eric at si Lorraine dahil ang kanilang pagkakakulong ay yan po ay diktadura. Pangalawa, sa kanilang demand, accountability for legislative overstep. We call for a full and transparent accounting of the actions leading to the egregious detention. Those responsible for this overstep must be held to account. Kinakailangan lahat ng mga umabuso sa kapangyarihan sa Kongreso ay mapanagot sa kanilang mga ginagawa. At yung pangatlo, sa kanilang naging demand, ang restoration of integrity in the House. We urge a swift return to the principles of democratic governance within the House of Representatives. This institution must not be allowed to devolve into an instrument of political suppression. Nananawagan kami na dapat ibalik ang integridad sa Kamara de Representante, hindi siya po pwedeng gamiting instrumento ng pangangapi. Yung kanilang resolve, unwavering support, our support for Dr. Badoy and Mr. Celis is absolute. We stand shoulder to shoulder with them in their fight against the tyranny of silence and oppression. Naninindigan na ating mga kasundaluhan, mga top-ranking officers, mga graduates ng PMA, kasama si Lorraine Badoy at si Ka Eric. Active resistance. We pledge to resist with every resource at our disposal the insidious encroachment upon our democratic rights and liberties, and we will not rest until justice is restored. Lalabanan namin ang pagsusupil sa karapatan at hindi kami titigil hanggang maibalik ang katarungan. Eternal vigilance. We commit ourselves to the vigilance necessary to safeguard our democracy for those who would seek to undermine it from within the halls of power. Magmamasid kami at maninindigan para protektahan ang ating mga kalayaan, lalong-lalo na doon sa mga lumalabis sa kanilang mga kapangyarihan. In the face of this affront to our democratic way of life, we stand firm. Let it be known that our will cannot be bent, our voices cannot be muted, and our fight for justice will not be deterred. Sa harap ng panunupil ng karapatan, hindi kami mananahimik at patuloy na maninindigan para sa kalayaan. The House of Representatives must heed the call to right this wrong, lest it be forever marked as an enemy of the people it purports to represent. Kinakailangan ituwid ng Kamara de Representante ang pagkakamali nila. Otherwise, baka maturing silang kalaban ng taong bayang Pilipino. We call upon all who cherish freedom and democracy to join us in this critical stand. Together, we will not falter. Together, we will prevail. Nananawagan kami sa lahat na protektahan ng mga demokrasya, sama-sama tayo po ay magwawagi. At ito po, mahigit 200 nga po ang nalagdaan. Kasama dyan sa mga kakilala ko mga pangalan, ha? Dante Langkit, Antonio Parlade, dating takapagsalita ng NTF-ELCAC, no? Sino ba mga kilala ko dyan, no? Alex Paul Montecudo. Oh, dami po, 200 to, no? Mga high-ranking officers po lahat ito, no? Mga naging general, no? At hindi naman po pwede talaga yang isang tabi at kabit, ano yung tawag doon? Kibit balikat, no? Dahil sila po talaga ay mga nagpapakamatay para po depensahan ang ating demokrasya laban sa banta ng teroristang CPP-NPA. Attorney, gaano ba kahalaga ang ganitong manifesto at kalakas ang ganitong mensahe para sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa House of Representatives? Alam mo ba dito sa Southeast Asia, tayo na lang po ang tunay na demokrasya. Bakit? Sa ibang bansa po, hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Alam nyo ba, sa Thailand, walang eleksyon. Ang mga nakaposisyon doon, militar. Sa Myanmar, militar ang nakaposisyon. Sa Cambodia, mga militar din ang nakaposisyon. Sa Vietnam, yan po ay Politburo, no? Pero napakalakas din ng militar. Ibig sabihin, kapag ang sundalo nakialam sa pamumuno, mawawala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi na yan ang layunin ng statement. Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi mo po pwedeng hindi pansinin ang sentimiento ng mga profesional na sundalo na
inalay na ang buhay para sa ilang bayan. Makinig po kayo. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan. At naniniwala sila na meron ng paglabis sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Lorraine Badoy at si Ka Eric. Naintindihan ko kasi ang sentimiento niyan eh. Kasi ako, dati akong aktivista, no? Talaga naman pong pupulaan natin ang kasundaluhan, human rights abuses. Pero itong si Badoy at saka si Celis, wala nang ginawa kundi itaguyod nga ang laban dito sa mga teroristang CPP-NPA na kapareho rin ng mandato ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Kumbaga nagkakaisa sila na protektahan ng demokrasya laban sa banta ng CPP-NPA na terorismo. So, sila ay magkabaro. Yung iba, yung mga sundalo, hawak ang baril at inaalay ang buhay. Pero si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy, inaalay naman nila ang pang-araw-araw na buhay nila dito sa laban sa terorismo. So, hindi talaga po pwedeng hindi pakinggan yan. Otherwise, nako, pag hindi pinakinggan ng militar, baka sila na magsabi ko anong gusto nila mangyari. Ulitin ko po, ang Thailand, wala pong demokrasya dyan. Kasundaluhan ang nagpapatakbo. Ganyan din po nangyari sa Myanmar. At ganyan din po nangyayari ngayon sa Cambodia. Mayroong mga civilian leaders, pero sa totoo lang, militar talaga nagpapatakbo ng lahat. Dahil meron nga silang monopoliya ng mga baril. Yan naman po yung mangyayari kapag napuno na ang salop, kumbaga. Dahil sila ay hindi napapakinggan. So kinakailangan sa demokrasya, pakinggan ng lahat. Dahil kung hindi po, baka magtanim sa loob nila ang sama ng loob at kung ano pa ang mangyari. So, hindi naman ako nagtataka na nung nakita nilang, wow, ang daming mga high-ranking general na saan kumipirma dito sa sentimentong ito. Doon, attorney, yun ay PMA lang. PMA lang, paano pa yung iba pa? Yung mga ROTC pa. Yung PNPA. Marami pa yan, no? Nasa 100, ang huling bilang dito, 137. Merong, dito merong dating chief PNP. Sino yung chief PNP na? Sunny Razon, CGPA, Philippine Army ito. Esperon pala, nandyan, nakapirma. General Esperon. General Esperon. At marami pa yung mga kilala, mga 91 and 92 na mga retirado na ito. Halo-halo na ito. Dami. Ngayon, hindi lang natin na isa-isa kung sino itong mga nandito, no? Pero ang daming mga pamilyar na mga pangalan, ha? Na nanindigan, wala silang pakialam kung magalit sa kanila ang gobyerno, no? Basta sila nagparating na kanilang paninindigan na tutol sila sa panunupil ng karapatang pantao ni Celis at ni Badoy. Kasi nga naman, kakampi talaga sila ng kasundaluhan laban dito sa terorismo. Bakit sila ikukulong? Hindi ba dapat ikulong yung mga ginagamit ang pondo ng taong bayan para pambili ng baril, para patayin ang kapwa Pilipino? Ba't hindi yan ang ating kalabanin? Bakit ngayon merong strategic alliance kayo dyan? Ngayon lang nangyari yan. Nagaling naman ako dyan sa Kongreso. Hindi namin tinatanggap kahit saan yan. Mayorya, minority, bahala kayo dyan. Mag-independyente kayo dyan. Kalaban kayo ng taong bayan. Hindi kayo po pwede dapat kampihan. Isa ba dapat na hindi natin makakalimutan o dapat kalimutan ng mga opisyal ng gobyerno? Itong si Ka Eric Celis, dati kadre. Nagiging asset ito ng kasundaluhan at ng marami sa atin na laban dito sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. At dahil sa kanya, marami tayong nalalaman tungkol sa ginagawa, attorney, na noon ay tinatago nitong grupong ito at marami ang nalilinlang. Alam mo, nung naghain kami ng isang araw ng petisyon, kasama ko yung may bahay ni Ka Eric at saka esposo nga ni Lorraine, sabi sa akin ng may bahay ni Ka Eric, alam mo, mahigit 20 taong kaming nakibaka. Lumaban sa gobyerno. Pero nung lumalaban kami sa gobyerno, hindi naman kami nakulong. Kung kailan sumusuporta pa kami sa gobyerno ngayon, nagbalik loob na kami sa gobyerno, tsaka lumaban sa gobyerno. Pero nung lumalaban kami sa gobyerno, hindi naman kami nakulong. Kung kailan sumusuporta pa kami sa gobyerno ngayon, nagbalik loob na kami sa gobyerno, tsaka pa nakulong si Ka Eric. Meron ba katanungan dito? Yung kalaban sila ng gobyerno, hindi sila kinulong. Ngayon kakampi sila ng gobyerno, laban sa teroristang CPP, NPA, ngayon pa sila kinulong. Ay nako, where is the katarungan there? Nasaan nga yung katarungan dyan, mga kababayan? No? At bukod sa mga PMA graduates, mga general attorney, maging yung mga kasamahan, mga dating rebelde din, mga kadre ito, mga matataas din na mga opisyal sa teroristang grupong CPP-NPA na nagbalik loob, ay patuloy na nananawagan din that time na nasa kamara pa sila na palayain nga itong si Ka Eric at Dr. Lorraine. At
yung suporta na yan, attorney, ay hindi basta-basta din. Dahil malaking tulong ang naiambag nitong si Ka Eric din sa ating bayan at sa marami pang mga kadre na nagbalik loob nga sa gobyerno, naging asset ng gobyerno at hindi sila naging kalaban na ngayon, naging katulong, kapartner na ng ating kasundaluhan. Nakakatawa nga, nag-o-offer tayo ng amnesty, nag-o-offer tayo ng peace talks, and yet, yung nagbalik loob, siya pa ang kinulong. Samantalang yung mga pumapatay na mga terorista, ngayon, sila pa ngayon ang binibigyan ng free trip to Norway. 5-star accommodation pa. Ewan ko lang kung magbabiyahe pa yan ng business class, no? Nasa ang katarungan dyan? Mali po, mali. Talaga naman po nagpapasalamat tayo sa ating mga kasundaluhan dahil kung sila po ay hindi natatakot harapin ang mga teroristang CPP-NPA, lalong hindi sila matatakot na paalam ang kanilang karapatan doon sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Buti nga, patanong lang yun, attorney, dahil considering ito mga dating kadre, nagsisilbi sa teroristang grupo before, maraming alam din ito sa mga opisyal ng gobyerno na narito sa kasalukuyan. Hirap naman din i-divulge nila yan kung wala silang sapat na ebidensya. Pero personally, meron silang kaalaman hinggil sa mga nagaganap, hinggil sa mga ginagawa ng ilang opisyal, na maraming opisyal ng gobyerno. Nagtataka nga ako doon sa hearing, wala talagang frontal confrontation between doon sa mga kaalyado ng teroristang CPP, NPA at saka Ka Eric. Kasi alam niya yung mga katotohanan ng pinagagawa nila. Kaya nawawala sila pag nandiyan na si Ka Eric, di ba? Ano kayang kinatatakot nila, di ba?